Ay, puta! Sa ilalim, parang may something talaga. This is an abandoned hospital barracks ng Nitra, Slovakia. Ang abandonadong pasilidad na ito ay matatagpuan sa Podsuborum na ang ibig sabihin ay under the mountain of Subor sapagkat nasa paanan ito ng bundok. Tinatayang mahigit 100 years na ang tanda mula pa nang maitayo ang mga structure na to na nasa loob ng archaeological site of Martinsky. Nandito pa ang ilan sa 24 wooden barracks at 10 brick buildings na ang pinakamalaki ay nagsilbing ospital. Nagkalat sa loob ang mga lumang kagamitan, sunog na aklat, higaan, mga basag na salamin at ang misteryosong lumang larawan. And the most creepy part is, dahil matagal na nga itong naabandona, ay samot-saring nakakapangilabot na kwento ang dito ay naiwan. Mga aninong naglalakad sa hagdan at isang babaeng nakaputi na madalas sumilip sa bintana. Maliwanag pa nang marating namin ang lugar. And to be honest, ay naramdaman ko yung lungkot na posibleng nangyari dito. Ang bahay ni Lola. Sinus mga ganyan. At tulad ng nakagawian, ay nag-alay muna kami ng panalangin bago gawin ang investigation. Nakita ko ang isang malaking pintong kahoy at antigo na ang pagkakahulma nito. Sinubukan kong ito'y buksan para makapasok kami. Pero mukhang matagal nang sarado. Sarado na yung pinto. Harap na lang kami ng ibang dadaanan. Dito baka meron. Sa paghahanap ng ibang daan ay nakita namin ang bagay na to. Ano to? Files yan. Sa extreme. Pero dahil sa pangamba na makakuha kami ng sakit o virus, ay hindi namin to pinakialaman. Bukas sa pinto. Dito na kami papasok. Sarado na kasi yung pintuan doon sa may gilid eh. Papasok na kami sa loob nang mapansin namin ang isang maliit na lagusan. Meron siyang daanan papunta sa ilalim. Kaya lang mahirapan tayong babain. Saka baka may mga ahas eh. Delikado ang lugar na to. Hindi lang dahil sa mga multo o elemento, kundi dahil sa masukal na paligid na senyales na mayroong makamandag na ahas. Papasok pa kami sa loob. Tara, tignan natin to. At pagpasok sa loob, hindi ko inaasahan ang makikita namin. Sapagkat dahil abandonado na nga ang lugar, ay naging daan pala to para gawing tirahan ng dumaraming homeless sa bansa. Hello, brother. Hello. Hello. Kaya agad kaming lumabas para humanap ng ibang daan. Napakabaho sa loob. Parang amoy gabat na. Inano ko na yun eh. Inilawan ko yung kanina yung parteng yun eh. Hindi kita yung mga homeless eh. Hindi nga kita. Pero kita ko yung kama. Pero Oo. hindi sila nagsalita. Inilawan ko na yun eh. I saw how hard life really is. Sabi nga nila, we need to fight for survival. Ito yung kanina pintuan na nakita natin, kaya lang sarado. Dito pala daan yun. Habang tumatagal kami sa lokasyon, ay napapaisip ako kung ano pa ba ang pwede naming ma-encounter dito at kung nasaan ba ang kinatatakutang chamber na mayroon daw sundalang pumanaw noon. I am proud to be the first Filipino YouTuber na makapagdo-document nito para sa inyo. Yun nga tayo yung sinasabi ni chamber. Naiwan na ditong nabubulok ang mga kagamitan tulad ng mga sopa na maaaring ginagamit ng tulugan ng mga pumupuslit dito. Nagkalat na yung mga basag na salamin. Kaya dapat kung papasok ka dito, nakasapatos ka talaga. At bawat kwarto, kabilat kanan ay isang damakmak na ang basura habang dahan-dahan itong kinakalimutan ng panahon. Tinitiis lang namin yung amoy para ma-document tayo mabuti, pero pag nandito ka sa loob, talaga sobrang baho. Dapat nga may panyong tayo kasi medyo... Nakakita kami ng isang sunog na aklat. Nung una, inakala ko na isa itong Biblia. Pero salamat naman at ito'y isang ordinaryong libro lamang. Hindi siya Bible. Ano lang siya, parang babasahin na ano. Sira-sira. Sinunod lang.
Sunog na. Ay no, may nakasulat pa sa gilid ng book. Ano kayong libro to? Sa gilid, oh. Nagkalat ang mga lumang sapatos sa loob, laruan, damit, appliances tulad ng sirang microwave na sa tingin ko ay naging kalakal ng mga homeless. Kasi kung ito, walang nakakapasok din sa loob. Tapos walang mga ganitong gamit. Kasi halos bago pa ito eh. Wala namang ganito ng araw eh. Dami sa ito ano. Pambata. Tingin ko mga pambukas. Maraming nagpasalin-salin na kwento na mayroon ditong anino na naglalakad sa hagdan. At ang pinaka nakakakilabot ay ang babaeng nakaputi na sumisilip daw sa mga bintana, lalo na kung kabilugan ng buwan. May hagdanan daw doon. Base dun sa mga information na nakuha ko, doon daw sa may hagdanan, may nagpapakita raw na babae. Napakita. Kaso ang problema, paano mga patutunayan namin nagpapakita ang babae? Kung tumutunog yung ano natin. Ito yung sinasabi ko. Yung mga lumang tayo na dito na kulay puti. Ngayon, sa bintana, pag wala ka dun sa sa may kalsada, dami kasi na nakasabit dito. Nakasabit. Kaya posible na yun nakikita nila na sinasabi nila na may baby. Kasi, yung shadow kasi nito, lalo sa gabi, pag umahangin siya, gumagalaw. At nang diretsohin namin ang bahaging to, ay laking gulat ko dahil mukhang ito na ang daan patungo sa underground na mayroong madilim na chamber. Medyo creepy ang pakiramdam dahil na din sa kwento ng ibang lokal na mayroong sundalo noon na nabaliw at ikinulong sa chamber at dito siya pumanaw. May iwan ako dito. Dalhin niyo itong isang camera. Tapos doon sa taas, mag-camera kayo. Ayoko naman pilitin si Brian eh. Hindi mo talaga kaya. O ngayon, isimulan na namin yung alone challenge. May iwan ako mag-isa. Pinili kong mag-isa upang mas lalo kong maramdaman kung mayroong magpaparamdam dito na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Naiwan ako ngayon dito sa chamber. Bali yung chamber na to, nasa underground to. Ito yung sinasabi nila na pinagstayan nung isang sundalo dati na nasiraan ng bait kasi dahil sa tinamo niyang pinsala dati. Kasi yung barracks na to, ginawa na siyang hospital. Dahil sa kakulangan din dati ng pondo, kaya ginawa na rin nila itong hospital. Sa totoo lang, napakainit dito dapat eh. Dapat pagpawisan ako eh. Kaya alam niyo yung pakiramdam na kinikilabutan ako. Sobra yung kilabot ko. Hindi na ako masyado nagre-react. Kasi mawawala ako sa concentration. Ngayon, tinitingnan ko kung mag-trigger itong EMF. Pero kahit na magpula siya, hindi ko pa rin siya i-declare na paranormal o ano, something. Ahoy! Hindi ako masyadong nag-focus sa paggamit ng EMF dahil mas gusto kong patunayan ito sa pamamagitan ng aktual na video. Hello, I feel you. Sinubukan kong makipag-usap kahit nanginginig ang boses ko sa pangamba. Nang ilang sandali pa ay bigla akong napalingon. I have an equipment here. You can come closer to my EMF. But please don't come with me after you do this paranormal investigation. Sa ilang minutong pamamalagi ko dito, ay mayroon akong mga kaluskos na nadidinig. Pero hindi ito sapat na batayan para sabihing may nagparamdam. Is there any spirits that is here with me right now? If there's a spirit here, you can touch my shoulder. Is there any spirits that is here with me right now? If there's a spirit here, you can touch my shoulder. Natatay ako. Ay, puta! Ba yan? Natakot ka doon? Ha?
Beshi, natakot. Dahil natakot na Beshi. Natakot. Beshi, Oo. natakot ka. Oo, syempre. Ilaw, Beshi, ilaw. Let's go. At matapos ang challenge na mag-isa, ay dito ko napatunayan na ang hospital barracks ay hindi haunted. Sa part ng chamber, na nakakabit dun sa may pinaka-oxygen. Subalit mararamdaman mo ang lungkot sa loob dahil sa makasaysayang lugar na hindi man lang naingatan. Ikaw lang, pagpunta natin dito, ano yung pakiramdam mo sa lugar? Ayun, syempre first time ko sumama sa mga ganito. Gusto ko lang yung mga katuwa, ang vlog, mga ganon, something. Nakakita ako ng isang larawan at ito'y naging palaisipan. Pero hindi ko na inusisa bilang isang respeto. Parang ano to, sunugan eh. Sunugan kasi meron ano eh. Lock, May mga bricks eh. Sunugan to. Kasi may bricks oh. Ang tanong kung ano yung sinusunod nila dito. Meron din kasi magbukas sa mga gantong box eh. Kasi baka mamaya may laman yung loob eh. Oo, ang asin. Ang hirap buksan ito. Kasi baka mamaya kung ano yung laman na nasa loob. Sa bungad ay mayroong isang wooden barracks na pwede pang sulyapan. May mga rebulto pa dito sa loob. Pero hindi na namin pwedeng puntahan ang natitira pa sa 24 dahil mahigpit na itong ipinagbabawal. Ano meron dyan? Para bulto. Ang dami. Yung pipi ilaw. Ilaw. Dito may mga rebulto. Sobrang daming rebulto. Pero talagay ko, hindi na tayo pwedeng dumiretso pa dun. Kasi baka sobrang bawal na dun. Gusto ko sanang bumalik para mag-overnight challenge. Kaya lang, isinasarado na pala ito sa publiko pagsapit ng alas 5 ng hapon. Nandito na kami sa haunted barracks. Kaso ang problema, mukhang sinasarado na. Napakasarap balikan ng mga ganitong lugar. Dahil alam mo na punong-puno ito ng magandang kasaysayan. Hindi lang para magtakutan, kundi para tumuklas ng dagdag kaalaman na posibleng humulma sa iyong pananaw at pagkatao. Delikado man ang pagpasok dito, sabi ni Father Ivan na di sinasadyang makasalubong namin sa bundok, ay hindi ako nagdalawang isip. Dahil alam ko, sa pag-uwi ko ng Pilipinas, ay mayroong isang lugar mula sa ibang panig ng mundo na napuntahan ko at tinuklas.